Hello everyone, I am Dr. Arnie Istrobo at sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang isang bagay na marami na po ang nabiktima. No? It's called online libel. So, our ₱1,000,000 question of the day is, what is online libel and how will it affect me? So, bago niyan, ito muna hingin ko sa inyo. Okay, so since nagawa nyo na yan, go na po tayo. By the way guys, isa po sa mga ginagawa natin dito sa ₱1,000,000 Question Channel is to source out references or resources na pwede po nating pagkukunan ng mga inputs para sa ating subject matters na pinag-uusapan. And at this very moment, or today, meron po tayong nahanap na isang magandang source. At atin po itong tatalakayin dahan-dahan para po maintindihan ng lahat. So pay attention tayo guys kasi di ba may kasabihan tayo, ignorance to the law excuses no one. Ibig sabihin kung hindi mo alam yung kautusan, ay hindi naman ibig sabihin na hindi ka mapapinalay. So panoorin natin ito. So, first and foremost, ang unang tanong is, ano ang online libel? Ang online libel is the commission of libel in a social media platform. Ano ngayon ang libel? Ang libel ay paninirang puri na na-publish at natukoy kung sino yung tao yun. Pag ito ginawa mo sa social media o online, ang tawag dito, online libel. So clear po yun ang sabi ni attorney, no? Kapag may mapanirang puri na post sa social media. So siguro naman, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng social media. So hindi na natin dapat pag-usapan yan. Pag-usapan na lang natin kung ano ang ibig sabihin ng mapanirang puri. Paninirang puri ay ang pag-akusa sa iyo ng isang bagay na walang katotohanan. Nako, dami ang mga pangyayaring ganyan ngayon, no? Sa ating paligid. Now, the question is, ito, siniraan ka, nilagay ka sa Facebook, o ano mga sinasabi sa iyo. Ang sunod na tanong is, ano ang gagawin ko kapag may libelous post laban sa akin? Ano ang gagawin mo kapag may libelous post laban sa iyo? Kung kayo ay naging biktima ng online libel, una nyong gagawin, gumawa ng screenshot nung post kung saan nakita yung online libel. Kapag sinama nyo yun, isama nyo na rin ang identity nung taong gumawa ng post na yun. Dahil, sabi ng Supreme Court, ang mga screenshot, ang mga post ay admissible in evidence before a court of law. So, i-emphasize ko lang, sabi ni attorney, screenshot ng mga post ay pwedeng maging gawing ebidensya sa korte. At sino nagsasabi nito? Ang Supreme Court mismo. So medyo mabigat-bigat po ito. So kapag may libelous post laban sa'yo, screenshot mo kaagad. Of course, isama mo siguro pati yung pagkakilanlan ng nag-post kung sino yun siya. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo doon sa screenshot na nakuha mo? Kung seryoso kayong magpa-file ng libel, pumunta kayo sa piskalya, dalhin ninyo yung mga print out ng mga screenshot nyo, ipakita sa piskalya upang malaman nila kung may basihan ba ang online libel o wala. Pumapasok minsan ang mga law enforcement agencies dahil nakakatulong sila upang i-authenticate yung post at malaman sino ba talaga ang nagsimula nung libelous statement or post. Kaya kailangan matukoy sino yung puno o pinagmulan ng libelous statement dahil siya lang ang dapat managot. Except kung nag-comment ka dun sa trending post na yon at ikaw mismo gumawa ka ng akusasyon ng paninirang puri. O, kita nyo na, di ba? Mas mabilis pala ang proseso ng online libel kaysa ibang mga krimen. Kasi kung sa ibang mga kasalanan na nagawa, kailangan mo pang idaan sa barangay, iparecord sa pulis, ano? Pero dito sa online libel,
Screenshot lang po, pwede mo nang dalhin sa piskalya. Sa fiscal, diretso na po. Bakit po kaya? Kasi po, ang social media po ay wala naman pong barangay na kinabibilangan. Like for example, sa ibang kaso, kapag ikaw ay may sinuntok doon sa isang lugar, sa barangay, doon kayo mag-ayusan o doon kayo mag-una mag-hearing sa barangay. But this one, since ang social media is international ang coverage, so pwedeng idiretso na po sa piskalya. When you say fiscal po, yan na po ang papunta na po na pwede na po siyang i-file sa court at kaso na po talaga yon. So ito na lang, two final questions, no? Ang isang college student ba ay pwede na pong kasuhan? Well, unfortunately, dahil sa K-12, yes, pwede na pong kasuhan dahil wala na pong estudyante na college student na mas mababa pa kaysa 18 years old. Kung meron man, siguro seldom na lang po talaga. So, pwede na po. Yes po ang sagot doon. Kasi 18 years old pataas, pwede na po yun. The second question is, ano ba ang penalty ng online libel? So, itong mas nakakatakot, no? Una is, kung may pera ka naman, that's 1.2 million. Para siguro sa mga pamilya na bilyonaryo, giving out 1.2 million is just chicken fed. Pero kung para naman sa atin na namumuhay lang ng tama at hikahos din sa buhay, no? Siguro, ingatan natin kasi sobrang laki. Baka hindi natin kakayanin yung 1.2 million. At kung kakasuhan naman po tayo, mga magulang, makinig po kayo, lalo na you can advise your children or kayo naman na may mga barkada na may libog po sa Facebook, pwede nyong advisean. Hindi lang naman po 1.2 million ang iyong gagastusin. Kasi bago ka magbabayad ng 1.2 million, siyempre maghanap ka muna o magbabayad ka muna ng attorney, ng lawyer to represent you in the court. Kasi pag korte, kailangan talaga. O ngayon, kung ikaw ay may trabaho o ikaw ay may pamilya at i-file doon sa malayo yung kaso, kasi fiscal andon, ano gagawin mo? Mamasahe ka. Alam nyo naman, medyo may kamahalan na rin mapamasahe natin ngayon. Ngayon, kung ang oras ay hindi alanganin, so kailangan mo mag-lodge doon. Okay, gagastos ka ng pagkain. Ang dami mong gastusin. At alam nyo naman na ang kaso ay hindi naman isang beses yan ang hearing, na pagka-hearing tapos kaagad. So, marami talagang pera na ibubuhos dyan. Ngayon, sa mga wala namang pera, of course, ang pwede mong gawin ay magpakulong ng 12 years. No? 12 years. So, kung ikaw ay estudyante, gusto mo makatapos na ng pag-aral, pumunta ka ng school kasi free tuition, ang mga magulang mo ay hikahos din. May nakita ka yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, naagrabyado ka, feeling mo, pinost mo sa Facebook, o di kaya teacher mo, pinost mo sa Facebook, at nakasuhan ka ng online libel, bye-bye future kasi 12 years ka na sa kulungan. Para ka lang nag-aral ng medicine, ano? Kasi 10 years sa medicine. Ang maganda lang, kung nag-aral ka ng medicine, doktor ka na pagkatapos. Ito, paglabas mo, kuluno ka, di ba? So, iwasan na lang natin, no? Iwasan na lang po natin. Lastly, no, gusto ko lang po sabihin sa itong totoong nangyari, no? Meron kasing isang magandang babae na ang pangalan ay si Maria, no? Itago lang natin sa pangalan Maria. Si Maria ay nakasama dun sa post ni Mr. Lau, no? Ibig sabihin, nag-post si Mr. Lau sa Facebook, kasama sa likod si Maria. Since maganda nga si Maria, nagselo si Mrs. Lau. Now, nung si Maria ay nag-birthday, nag-post ang kanyang barkada na si Elizabeth sa Facebook na happy birthday Maria. Usually ginagawa natin yan Na maganda lang nun, dalawa sila magkasama sa picture, inakbayan siya ni Elizabeth. So doon sa picture dalawa sila, nag-comment bigla si Mrs. Lau. Sabi niya, uy, mahiya ka naman sa sarili mo. Professional ka pa namang tao. Nilalandi mo ang tao na meron ng asawa. Dapat mahiya ka. Dapat ikakahiya ka ng mga kaibigan mo. So, wala siyang tinukoy na pangalan. Ang problema,
andun ang dalawang babae, si Maria at si Elizabeth. So ang ginawa, nag-screenshot si Maria at si Elizabeth. Ang ganda, no? Dalawa sila, nag-file sila sa fiscal. Nung tinawag sa fiscal, unang lumapit si Mr. Lau. No, nakiusap kasi kaibigan naman ni Mr. Lau yung dalawa. Sabi ni Mr. Lau, baka pwedeng amicable settlement. Sabi ng dalawa babae, okay lang naman. Ang gusto lang namin, mag-apologize siya sa Facebook. Kasi sa Facebook na ginawa ang krimen, mag-apologize din siya. So nung sinabihan si Mrs. Lau, nung sinabihan siya mag-apologize, parang si Utot, no? May mga ganun kasi na tao sa atin, ang yayabang, parang si Kautot nga, dahil sa tawag ko dyan sa kanila. Wala na nga kinakain halos, hirap na nga sa buhay, nagpretend pa, ayaw niya raw talaga. Kasi parang natatamaan yung pride niya. Okay. Nangyari, na multahan siya ng 1.2, hindi. 2.4 kasi dalawang tao po. Now, ang ginawa, since nakayanan na nilang pamilya ay 1.2, ang remaining, pinakulungan niya na po. So, nakulong siya ng 12 years plus 1.2. So, ano, no? Lungkot ng buhay, no? Imbis na maiwasan na naman sana. So, iwasan na lang po natin. Kung pwede na lang maiwasan natin. Ako nga, obviously, no? Nakita ng mga friends ko yan. Pag ako sa Facebook, hindi ako masyadong nagko-comment kasi baka comment ako ng pangit, eh. Kaya pag mag-comment tayo positive, always happy, or ganda lang. Wag na yung ano, kasi baka masira ka. Paminsan, kahit totoo pa yung sinabi mo, eh. Eh, kaso pag ginasuhan ka ng online libel, hindi naman tanongin ng korte, totoo ba ang sinabi mo? Ang sa korte, kasi kung ano ang kinaso, yun lang ang pag-uusapan. So, ingat na lang tayo, ha? Kasi medyo mahal din yung 1.2 million at medyo mahaba din yung 12 years of imprisonment. So, thank you very much, guys. Sana i-share nyo to sa mga kaibigan nyo, no? Kasi ignorance to the law excuses no one. So, once again, subscribe, like, and share. Abangan yung sunod natin na post. Kaya sunod po natin na post ay para naman ito sa mga chismosa, yung mga marites, no? Yung mga chismosa sa ating lugar, sa ating school. Yung buhay na may buhay, chinichismis. Meron palang ikakaso din yan. So, data privacy. Sinasabi ko to sa inyo kasi ang data privacy at data privacy law at itong online libel ay meron itong mga multa na milyon. Ang problema lang nito, paano kung ang tao ay siyempre gusto niyang opportunity, no? Imbis na biniktima mo siya, na post mo siya o na-chismis mo siya, ngayon dahil sabi niya, opportunity na kumita ako ng 1.2 million. Ay, paano kung may nagsulsul pa sa kanya? Hindi, dali ka na. Hindi, iwasan na lang. Okay? So, thank you very much once again. God bless.